Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:12 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunod sa napituhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Huwebes, Setyembre 25, tuwing 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobles sa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong Tinangon. RDR-RMC 6 pasaka na sa red alert status ang gandaan sang tanan bangod sang Bagyo Opong. Emergency Operations Center sa Negros Occidental naka-red alert status bilang pagpanghanda sa Bagyo Opong. Iloilo City Emergency Operations Center naka-blue alert pagpanghanda sa habagat kag Bagyo Opong. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasaka na sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 ang ilang handaan sa red alert status bangod sa Bagyo Opong. Sunod sa pag-asa, nalakip sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Northern Iloilo, Northern Antique, Capiz, kag Antique. Sa pagpasaka sa handaan 24/7 nga naka-duty ang tanan nga personnel kag member agencies ang RDR-RMC 6 sa Operation Center. Nakahanda naman ang mga rescue, response ug relief team sagad makaresponde gilayon kung may emerhensya. Pasangkaron man sa ang RDR-RMC 6 ang monitoring kag koordinasyon importante para sa mas epektibo nga response operations. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Emergency Operations Center sa Negros Occidental naka-red alert status bilang pagpanghanda sa Bagyo Opong. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Impasaka na sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PGRMC ang red alert status ng Emergency Operations Center sa probinsya. Ini bilang pagpanghanda sa posible nga mangin epekto sa habagat nga ginapabaskog pa sang Bagyong Opong. Kadungan sini, nagapanundom ang Negros Occidental PGRMC sa mga Negrense, ilabi na ang managapuyo sa mga area nga masaming apektado sa pagbakag pagatipag sa duta nga mangin handa kag regular nga i-monitor ang mga ginpagawa nga weather advisory. Sino kay Brian Larry Senior, Deputy Manager sa Negros Occidental PGRMC, sanding sa ginpagawa nga datos ang DNR Mines and Geosciences Bureau, subong nga simana. May 138 barangay gikan sa 18 ka banwa kag syudad sa probinsya ang susceptible sa pagbaha kag landslide. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Iloilo City Emergency Operations Center naka-blue alert status bilang pagpanghanda sa habagat kag Bagyo Opong. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yara sa blue alert status ang Iloilo City Emergency Operations Center bilang pagpanghanda sa epekto sa southwest monsoon kag Bagyong Opong. Kasunod sinigin pa alerto sa Iloilo City Operations Center lakip ang tagsa ka barangay Disaster Risk Reduction Management Committees na maghanda sa emergency response. Assessment sa Operation Center, mayara sang 72 ka barangay sa syudad sa Iloilo ang may dako nga risgo sa pagbaha kag hugot na ginabantayan pananglit maglain ng tiyempo. Kinmanduan Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang tagsa ka ahensya nga mag-standby kag magpanghanda
Kaging panuginan man ang pumuluyo sa pagmonitor sa mga advisories gikan sa otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclaay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, DSWD Field Office 6 naka-high alert matapos nga ginpaidalom sa signal number 1 ang pila ka lugar sa Western Visayas. Detalye sa balita, Marian Grace Herenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naka-high alert sa karon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 matapos naging pasaka ang signal number 1 sa pila ka lugar sa Western Visayas bangod sa Baguio Opong sa Setyembre 25. Para mapasiguro ang madasig ng assistance sa mga naapektuhan sa bagyo, pahayag sa ahensya nga nakapreposisyon na ang mga family food packs sa bugos nga rehiyon. Madumduman naging paidalom sa signal number 1 ang northern portion sa Iloilo, Capiz, Aklan, kag Northern, kag Central Part sa Antique, lakip ang Kaluya Islands. Sa datos ng Regional Office, may nakastandby nga masobra sa 117 million pesos nga bilis ang relief resources kung sa diin 111,000 ka mga family food packs valor 82 million pesos, 6 mil nga ready-to-eat food items valor masobra sa 5 milyones pesos, masobra sa 16 mil nga non-food items valor masobra sa 26 milyones pesos, kag may standby fund man ang ahensya nga 2.7 milyones pesos. Samtang ginpasalig sa DSWD6 ang pumuluyo nga nakahanda ang ahensya sa paghatag sa augmentation sa assistance kag wala sang pamilya ang makutman. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Herenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 174,000 nga assistance na palabot sa mga napektuhan sa kabagat nga pabaskog sa Baguio Mirasol kag Nando sa Western Visayas. Detalye sa balita, Marian Grace Herenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa masobra 174,000 pesos ang assistance nga napalabot sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 kag mga lokal nga pangulungan sa mga pamilya sa Western Visayas nga naapektuhan sa habagat nga gipapaskog sa Baguio Mirasol kag Nando. Sa masobra 174,000 pesos nga assistance, masobra sa 159,000 pesos ang gimpalabot sa DSWD6. Lakip sa ginhatag sa Field Office 6 ang 269 nga food items, kag non-food items kapareho sa family, sleeping kag kitchen kits kag laminated sacks. Sa pinakauli nga geometric report sa DSWD6, naglabot sa 481 ka pamilya o 1,719 nga individual ang naapektuhan sa mga registered banses gikan sa probinsya sa Antique, Capiz, kag Iloilo. Sa karon may 66 pa ka pamilya ang yara sa sulod sang evacuation center kag may 194 ka pamilya ang nagatinir naman sa ilang mga himatao kon kakilala. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Herenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gin-suspende sa Coast Guard Station Antique biya sa mga sakayang dagat sa probinsya ng Antique bangod sang bagyong Opong. Sa ginpagwa nga Sea Travel Advisory sa CGS Antique, suspendido ang biyahe sa mga sea vessels sa Libertad Port, Lipata Port pakadto RJL Port, Kaluya Antique vice versa, RJL Port pakadto Pinagpala Port, RJL Port, Kaluya Antique pakadto Buruanga Port Aklan vice versa, Pinagpala Port, Semirara Antique pagadto San Jose Port, San Jose Occidental Mindoro vice versa, kag Barangay Poblasyon pagadto Mararison Island, Calasi Antique vice versa. Hindi bangod nalakip ang nasambit ng mga lugar sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bangod sa Bagyo Opong. Kinapahanumduman sa CGS Antique ang mga mangisda hindi na magpalawod ug malikawan ang posible nga disgrasya sa kadagatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendidong pila ka biyahe sa mga sakayang dagat sa Iloilo kag Bacolod bangod sa severe tropical storm Opong. Sigin pagwa nga Sea Travel Advisory sa Coast Guard Station Iloilo, suspendido ang biyahe sa mga sea vessels sa Banon San Carles, Estancia, Concepcion, Ahoy kag Banate. Samtang ang Montenegro Shipping Lines ang suspende sa ilang fast trap operations Iloilo to Bacolod vice versa. Ginpanugyanan ang mga mangisda kag mga residente sa baybayon nga ipaiway nga magpalawod samtang malain pa ang tiyempo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 1,200 kabulutuan sa Western Visayas nagkansela sang face-to-face classes bangod sa malain nga tiyempo. Detalye sang balita, Marian Grace Herenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Nagkansela ang face-to-face classes ang 1,230 kabulutuan sa Western Visayas bangod sa malaking tiyempo, Miyerkules, Setyembre 25. Sa datos ng Department of Education Western Visayas, nagkansela ang in-person classes ang 94 kabulutuan sa Schools Division Office sa SDO sa Antique, 372 sa SDO Capiz, 606 sa SDO Iloilo City, kag 698 sa SDO Iloilo. Naglabos sa masobrang 420,000 na estudyante ang apektado sa kanselasyon sa in-person classes. Pangayag sa Dapat 6 na apisar wala sa in-person classes, nag-shift ang mga bulutuan sa Alternative Delivery Mode o kon ADM. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpa 2 months ng class suspension sa mga Webes September 25 sa isla lokal nga panguluhan sa Negros Occidental bangod sa ginapananaw mga inepekto sa habagat nga ginpabaskog sang bagyong Opong. Sandik sa datos sa Negros Occidental PDRRMC, lakip sa 16 nga nag-anunsyo sa class suspension ang binalbagan Cadiz Cando ni Ibi Magalona, Himamaylan, Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, La Castellana, Manapla, Moises Padilla, Pontevedra, Sipalay City, Talisay, kag Victorias. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nag-anunsyo sa class suspension para buwas September 26 sa siyam kalokal nga panguluhan sa Negros Occidental ni bilang pagpanghanda sa ginapananaw mga inepekto sa habagat nga ginpabaskog sang bagyong Opong. Nakip sa mga nag-anunsyo sa class suspension ang Himamaylan, Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, kag Sipalay City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Talagya po ng bilang lugar sa Western Visayas ng Negros Occidental sa Tropical Wind Signal Number 1 sa Nexa Advisory sa pag-asa sa Negros Occidental Signal Number 1 sa Escalante, Toboso, Calatrava, Sagay City, Cadiz City, Manapla, Victorias, Enrique B. Magalona, Salay City, kag Talisay. Sa Iloilo naman, dala ang San Dionisio, Batad, Balasan, Carles, Sara, Concepcion, Ahoy, Lemery, Barotac, Veo, San Rafael, Banate, Anilo, San Enrique, Pasig, Bingawan, Kalinog, Lambunan, Dueñas, kag Dingle. Sa Antique, mga Banwas ng Libertad, Pandan, Sebaste, Culase, Tibiao, Barbasa, Bugasong, Lawaan, lakip na ang isla sa Kaluya. Signal number 1 man ang probinsya sang Capiz, kag Aklan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Antique EOC nagapabilin nga blue alert status mga personal kag equipment ginpang deploy sa Northern Antique. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Nagkansela ang Nagapabilin sa blue alert ang status ng Emergency Operations Center sa Antique bangod sang bagyong Opong suno kay Mr. Broderick Rain, hepe sang PDRRMO. Duha ka team sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang gin-deploy sa Northern Antique. Isa sa satellite office sa Kulasi, kag isa man ka team sa Libertad. Iniilabi pa na ang Northern Antique ang nadala sa mga lugar nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Magluwas sa personnel ginpadala man sa Northern Antique ang mga rescue vehicles kag communication equipment para sa madasig nga pagresponde. Pahayag sang PDRRMO Chief nga handang opisina lakip ng iban pang mga opisina nga miyembro sang PDRRMC sa posible epekto sang bagyong Opong. Ginahingyo ang preemptive evacuation sa subong sa probinsya ilabi na sa mga lugar nga landslide kag flood prone. Dugang panitain, dapat man nga ihanda sa mga pumuluyo ang mga pagkaon agud may makaon sa tion sa malaing nga tiyempo kag ang mga importante nga papeles agud hindi magubas sang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ginanunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ang suspensyon sang klase sa tanang level kag trabaho sa gobyerno probinsyal sa Setyembre 26. Inibangod sang bagyo Opong. Suno sa gobernador, wala nadala sa suspensyon ang opisina ospital nga ang trabaho makabig vital o kon importante sa tion sa emergency response. Ang suspension sang trabaho sa mga kabanuhanan magadepende sa desisyon sang tagsa ka head of office. As of 1:20 p.m. September 25, kanselado ang biyahe sa eroplano sa Cebu Pacific 5J4898, 4899 Iloilo, Tacloban, Iloilo. Kung sa malay nga tiyempo sa Tacloban, sunod sa Tagdumalahan sa Iloilo International Airport. Inabisuan ng mga pasahero ang magpakikaan sa airline para sa assistance, flight status, sa iban pa nga importante nga anunsyo. Nakahanda na ang emergency response sang Roa City Disaster Risk Reduction Management bangod sang bagyo Opong. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Umpisa alas 12 subong nga udto tubtob Setyembre 26, suspendido ang klase sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga bulutuan sa Rojas City. Inisandig sa nangin anunsyo sini nga aga ni Mayor Ronnie De Divas. Pahayag sang alkalde padayon nila nga ginamonitor ang lakat sang panahon kag sunod sa pag-asa ang bagyong Opong ginalauman nga makaapekto sa masunod nga 36 oras. Sandig sa 8 a.m. advisory sang pag-asa dala ang kapi sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa ibang panaton nga balita, nagpagwa sa mga numero kag tips ang Capiz Provincial Government para sa mas safe na pagbiyahe ang numero sarang tawgan sa tion sa emerhensya. Public hearing para sa minimum wage adjustment sa Western Visayas hiwaton sa Oktubre. Detalye sa balita, Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hiwaton sa bulan sa Oktubre ang public hearing para sa minimum wage adjustment sa Western Visayas. Sa gipagawa nga anunsyo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPP6, may hiwaton nga public hearing sa Oktubre 8 kag 15 sining nga tuig. Sa Oktubre 8, hiwaton sa alas 8:30 sa aga, tutublas 11:30 sa aga para sa workers sa private establishment, kag 1:30 to 4 p.m. naman para sa domestic workers para sa mga taga-syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz kag Guimaras. Hiwaton ang public hearing sa Diamond Jubilee Hall sa Mabini Street sa syudad sang Iloilo. Samtang sa October 15, hiwaton ang public hearing sa Nature's Village Resort sa Talisay City sa alas 8:30 sa aga, tutublas 11:30 sa aga para sa domestic workers, kag 1:30 tutublas 4 sa hapon sa mga mamumugol sa pribado nga establishmento. Sa mga interesado, pwede makatambong face-to-face o online. Samtang sa mga luyag magpadala sa position papers, sarang nga magbisita sa 3rd floor Doña Maria Building, L98 Corner La Castella Streets sa Haro, Iloilo City o kung mag-send sa rtwpb6@yahoo.com tubtog Oktubre 2. Kung madung naman, nag-issue ang RTWPB6 sa moto proprio sa wage order number RB6-28 sa October 2024 na nag-grant sa 33 pesos to 40 pesos na daily wage increase sa mga mamumugon nga nag-aubra sa pribado nga sektor epektibo Nobyembre 17 sa tuig 2024. Sa idalam sa wage order sa non-agriculture, industrial o commercial na may masobra sa pulo ka empleyado, halin sa 480 pesos na minimum wage, nagtaas ang 33 pesos o 513 pesos na ang bago nga wage rate. Sa mga manubo naman sa pulo ka empleyado, halin sa 450 pesos, may pagtaas ang 35 pesos o 485 pesos na ang bago nga wage rate. Sa sektor sa agrikultura, halin sa 440 pesos, nagtaas ang 40 pesos o 480 pesos na ang sweldo hanay. Ginaprobahan man sang RTWPB6 ang 1,000 nga monthly increase sa mga kansambahay sa rehiyon. Halin sa 5,000 pesos, naging 6,000 pesos na ang sweldo hanay kada bulan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagpalabot sang bulig ang 61st Infantry Hunter Battalion sa Philippine Army sa pamilya ni Benmark Lagerder alias Angino, isa ka miyembro sa Communist Terrorist Group na napatay sa enkwentro sa Barangay Katipunan, Tapas, Capiz. Nagbulig ang 61st IB sa pag-confirm sa identity sa napatay ng rebelde kag sa paghatag sang disente nga haya nga handom sa pamilya. Nagbulig man ang militar sa pagproseso sa iban pang bulig pinansyal halin sa mga ahensya sa gobyerno kag isang Municipal Civil Registrar, MSWD, DSWD kag talatapan ni Congresswoman Janet Garin. Sa 61st Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Jekyll Julian Dulawan, lain man ang panindugan kag napakibato sa militar kag sa rebelde, handa gyapon ang 61st IB nga magbulig sa sini nga mga sitwasyon. Nagapasalamat ang pamilya sa bulig nga ginpalabot sang gobyerno. Mga preska nga produkto mabakal sa merkado lokal sa Iloilo City Hall. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Liwat na nagbukas ang merkado lokal sa Iloilo City Hall. Preska nga mga tanon, prutas, fruit shakes, kay iban pa nga mga produkto, sarang mabakal sa kasarangan nga presyo sa atubang sang Care and Company Building sa Iloilo City Hall sa diin naka-display ang mga ginabaligya ang items. Maimo man makabakal sa mga Ilonggo products gikan sa nagkalain-lain ng mga farms. Ginainganyo naman ang mga customer sa pagdala sa shopping bag agon marikawan ang pag-usar sang plastic. Pagi sa pagbakal sa produkto, mabuligan kag nasuportahan ang mga local farmers. Magalawig ang merkado lokal tubtob sa Setyembre 26.
Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Iloilo City Government magabuylog sa pagsaulog sa World Heart Day celebration. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kamayon sa pagsahulog sa World Heart Day sa mabot na Setyembre 29, mag-aupo ng Iloilo City Health Office. Kabuylog ang Department of Health Center for Health and Development Western Visayas kag World Health Organization paagi sa pagpatigayon sa mga aktibidad. May arasang hiwaton nga libreng health services sa publiko nga mahimo ma-avail sa Iloilo City Hall grounds sa din alas 9 sa katugtog alas 12 sa udto. Laki sa serbisyo nga sarang ma-avail amo ang risk assessment, smoking cessation counseling, breast examination, food risk assessment, random blood sugar testing kag psychosocial support. Paagi sa pagpa-check up, ma-detect kag mapunggan ang pagtuhaw sang cardiovascular diseases nga ginakampanya sang DOH. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Arbo sa Barbasa Antique, tagbato sa 300,000 nga swan production project sang DAR. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbato isang 300,000 pesos nga balor sa swine tining technology kits kag mga dik ang Isparar Multipurpose Cooperative o kung EMPC sa Barbasa Antique. Ang buling palawian ang naghalin sa Department of Agrarian Reform o Condar Antique sa idalom sa Climate Change Resilient Farm Productivity Support Program. Katuyuan sini, gamatagan sing sustainable nga livelihood opportunity ang mga farmer beneficiary nga apektado sa mga climate-induced disaster. Ang kits nagalakip sang feeds nga bastante para sa isa ka full growth cycle sang baboy. Ang mga membro sang EMPC ang nagpaidanuman sa paghanas angot sa swine production kag market disposal. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas. Sa mga ginpakigbahin nga naragway sa Department of Tourism Western Visayas, pakita ang maduagon nga marine life sa idalom sang kadagatan sa Nueva Valencia, Guimaras. Naibaluan nga nagupod ang DOT sa giniwat nga scuba surero sa ka-underwater clean-up sa lugar. Tugod malimpyuhan ang kaidadalman sa kadagatan sa Kopsang Banwa. Kag sa pareho man nga adlaw ginusisa man sa mga divers ang potensyal sa Nueva Valencia sa dive tourism. Sunod sa DOT-6 na kumpirma sa assessment ng presensya sang nagkalaylay nga marine species kag maayo nga underwater habitats kay importante nga mapangapinan ang amo nga mga resources. Inatagan emphasis ang DOT ang anuman nga dive tourism initiatives kinahanglan nga nakalinya sa management plans sa marine protected areas kag dapat respetuhan ang zoning rules nga ginset sang tagsa ka protected area management boards. Ang underwater cleanup ginpangunahan sa local government units ng Nueva Valencia kag ginupdan sa Philippine National Police, DOT-6 Philippine Coast Guard, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Guimaras Environment and Natural Resources Office, John B. Lacson Foundation Maritime University, Dive Gurus Boracay kag pribado nga mga individual. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas alas 4:35 sa hapon. Kagamihan ito man ang tipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, September 25, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.